Pero wala pa akong nagawa sa aking takdang aralin sa pisika. Pagkatapos naming magtalik ng aking asawa, narinig ko ang isang napakagandang balita. Nagbitiw na ang aming guro sa pisika, sa wakas hindi ko na kailangang maghabol sa aking mga takdang aralin. Sobrang saya ko, pero ang aking biglaang napangasawa ay lihim na tumatawa sa likod ko. Mahina siyang nagsalita. Ganoon ka ba kamahal na iniiwasan ang guro sa pisika? Hindi naman. Mabait si Sir Xia. Hindi ko lang talaga matutunan ang pisika. Pala. Alam mo ba kung bakit biglang nagbitiw si Sir Xia? Si Fu Wanwan ay hindi nagpapakita ng pagkatsismosa. Bakit? Diretsahang sinabi ni Lolo Xia sa klase ngayon. Ang kanyang anak na babae ay nahuhumaling sa mga lalaki. At hindi seryoso sa kanyang trabaho. Walang nagpapatakbo ng kumpanya. Kailangan niyang bumalik sa trabaho ng personal. Hindi inaasahan ni Fu Wanwan pagkatapos marinig ito. Ganoon pala ako ipinakikilala ni Papa sa labas. Hindi pa ako nakakapag-rate. Ipinagpatuloy niya. Kung gayon, dapat mo ring pasalamatan ang kanyang anak na babae na nahuhumaling sa mga lalaki at hindi seryoso sa kanyang trabaho. Naman, mayroon akong pakiramdam ng kawalan ng utang na loob dahil sa kanyang walang kwentang anak na babae. Malapit na akong makaalis sa dagat ng pagdurusa. Paalala sa akin ni Fu Wanwan. Hindi na kayo tuturuan ni Sir Xia. Hindi naman ibig sabihin na wala na kayong subject na ito. Hindi ako naniniwala na napakasama ng swerte ko. Na makakatagpo pa ako ng ganito kahigpit na guro. Sa tingin mo, magkakaroon ba tayo ng magandang guro? Hindi gusto ni Fu Wanwan marinig ang salitang maganda. Agad niya akong binalaan. Ano na naman ang binabalak mo? Tandaan mo na may asawa ka na. Agad akong sumuko. Hindi ko pa rin kayang iwanan ang yakap ng aking asawa. Tutal, gusto ko pa ring hawakan ang kanyang makinis na bewang sa gabi. Kinabukasan paggising ko, naayos na ang bahay. May iniwan sa akin na note si Fu Wanwan sa mesa. Papasok na ako sa trabaho. Kumain ka ng almusal. Ang unang klase ko ng alas 8 bilang isang senior ay pisika. Tumulog ang bell ng klase, tumahimik ang silid-aralan sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, agad itong sumabog. Ang ganda niya. Bigyan niyo ako ng 3 minuto. Kailangan kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito. Hindi ko na malayang napatingala ako sa babaeng nasa harapan. Bigla akong nagulat. Fu Wanwan. At pagkatapos ay basta ko na lang isinigaw. Asawa ko. Sa 1 segundo, lahat ng mata ng kaklase ay nakatingin sa akin. Napansin ni Lixing na may mali at agad na tumayo para magpaliwanag. Paumanhin po, ma'am. Hindi masyadong maganda ang utak ng kaibigan ko. Pag nakakita ng magandang babae, hindi mapigilang tawaging asawa. Bahagyang natigilan si Fu Wanwan. Kailangan pa ring maging mahinhin ang mga lalaki. Magpapakilala ako si Fu Wanwan. Si Teacher Xia ay pansamantalang umalis sa Nanda dahil sa pagbabago sa trabaho. Ako ang pansamantalang magtuturo ng physics sa inyo. Tungkol sa pagtuturo at paraan ng pagtatasa. Napag-usapan na namin ni Teacher Xia. Susundin ko ang kanyang mga patakaran para hatulan ang inyong mga marka sa huling pagsusulit. Pagkarinig ko nito, pakiramdam ko'y parang sinuntok ako ng malakas sa ulo. Ang asawa ko ay naging guro ko. Hindi ba't nagtatrabaho siya sa Jinda? Paano siya napunta bigla sa Nanda? Sa huling taon ko pa talaga ng kolehiyo ako nagkaroon ng relasyong guro at estudyante. Nakakabaliw talaga. Naipadala na sa akin sa email ang takdang aralin na pinagawa ni Teacher Xia. Ipapasa ng kinatawan ng klase sa aking opisina, room 803, mamaya ang takdang aralin. Ang mga estudyanteng hindi nakapagdala ng takdang aralin ay maaring ipasa sa aking opisina bukas ng umaga. Ma'am, maaari bang ipasa ang takdang aralin ng medyo huli? Kahit 3 araw lang para makabawi kami. Tahimik. Ang takdang aralin ay usapin ng prinsipyo, walang kinikilingan. Alam ko na ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng pag-asa nang marinig ang balita ng pag-alis ni Teacher Xia. Kung hindi niyo ipapasa sa aking opisina ang takdang aralin bago mag-negatibo 1-0 ng umaga bukas, ibawas ang 50% sa inyong marka sa pag-ugali. Sinabi na sa inyo ito ni Teacher Xia bago magbakasyon sa tag-init. Gusto ko na siyang tanungin ng mahigpit. Hindi ba ako ang pinag-uusapan sa ilan sa inyo? Kahapon lang, nakita niya akong nagdiriwang. Sa puntong ito, may mga lalaking sabik na makipag-ugnayan. Ma'am Fu, pwede ko po bang makuha ang inyong numero sa Green Bubble? Huwag na lang ang Green Bubble. Ang aking email ay online tuwing oras ng trabaho. Ngayon pa lang tayo nagkikita. Kung mayroon kayong anumang tanong, pwede kayong magtanong. Ma'am Fu, single po ba kayo? Tila sinulyapan ako ni Fu Wanwan. Hindi ako single. Kasal na ako. Kamakailan lang kami nagpakasal. Kapag kayo'y nagtapos, pakakainin ko kayo ng candy. Sana'y maging masaya ang ating pagtutulungan sa taong ito. Sa sinabing iyon, naghiyawan muli ang buong klase. Kahit nakalmado ako sa panlabas.
Ang totoo, naggangalit na ang puso ko. Halos madurog ko na ang ballpen sa kamay ko. Sinungaling. Naniwala ako. Kaya nang buksan ko ang group chat ng klase. Ang pangalan ng group ay pinalitan na sa gusto kong pakasalan si Fu Wanwan. Kahit na mahigpit, mataas naman ang kanyang kagandahan. Pero hindi nito mapipigilan ang kanyang taglay na ganda, napakagandang asawa. Napakagandang asawa, napakagandang asawa. Bakit hindi sa akin napunta ang ganitong kaganda? Napakagandang. Pag-uwi ko, paparusahan kita. Wala akong anino sa pasilyo. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Natuklasan kong nakakandado na ang pinto ng master bedroom. May maliit na kumot at unan sa kama sa kabilang silid. Mukhang pinalayas ako sa master bedroom. Chen, buksan mo ang pinto. Nagbingi-bingihan ako. Chen, hindi ka ba talaga lalabas? Sa daan pa uwi galing sa trabaho. May bagong bukas na bilihan ng barbecue. Bumili ako ng ilan. Gusto mo bang tikman? Dahil hindi pa ako naghahapunan, walang hiya akong sumigaw sa pinto. Anong binili mo? Tignan ko nga. Mayroong kebab, oily edges, at pork belly. Talagang alam ng babaeng aso kung paano ako manipulahin. Lahat ng paborito ko. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang magandang mukha ng babae. Gusto ko talagang kurutin ito ng malakas. Kinuha ko ang barbecue sa kamay ni Fu Wanwan. Honey, galit ka pa rin? Huwag ka nang magalit. Fu Wanwan, huwag mo akong tawaging honey. Hindi ako ang iyong asawa. Alam mo naman na hindi ako gumawa ng homework kahapon. Tapos tatawanan mo pa ako. Sinadya mo ba yon? Nagpaalala na nga ang iyong asawa sa'yo. Huwag kang mag-assume. Kaya dapat magpasalamat pa ako sa'yo. Tumingin si Fu Wanwan sa akin na galit. Hindi mapigilang bumakat ang kanyang pulang labi. Sinta kong singi Chen. Tandaan mong magpasa ng takdang aralin bukas, ha? Nakakainis ang kanyang mapang-uyam na ekspresyon. Pero kahit ngayon ka pa magsimula, siguro hindi mo na yan matatapos. Kaya mo yan. Nasa silid aklatan ako, may meeting. Kung may kailangan ka, pumunta ka lang doon. At saka, ang aking sinta na si Chen, kayanin mo ang iyong takdang aralin. Gagamitin ko ang kalungkutan ko para magkaroon ng gana. Pagkatapos kumain at mabusog, nag-aalala na naman ako sa aking takdang aralin. Tama nga, kapag nagugutom ang tao, pagkain lang ang inaalala. Ngunit kapag busog na, dumarami ang problema. Pagkabukas ng takdang aralin, napatanga ako. Bukod sa napakarami nito, ang masaklap, wala akong kahit isang tanong na kayang sagutan. Alam kong si Fu Wanwan ay isang taong may prinsipyo. Kung hindi ako makapagpasa bukas, tiyak na babawasan ang grado ko. Sige na nga, hindi naman nakakahiya humingi ng tulong. Lalo na kung sa sarili mong asawa. Kumatok ako sa pinto ng silid aklatan. Diretso akong pumasok. Mahal, tulungan mo ako. Nagmi-meeting si Fu Wanwan. Naghiyawan ang mga nasa kabilang linya ng computer. Noon ko lang, napagtanto ang aking nagawa. Taranta akong umalis ng silid aklatan. Makalipas ang 1 minuto, nakita ako ni Fu Wanwan na nakasubsob ang mukha sa unan. Bakit mo ako hinahanap? Lumabas ka na. Hindi ka nila nakita. Hindi mo na kailangang mahiya. Narinig din niksing ang boses ko. Ayos lang kung narinig nila. Asawa mo naman talaga ako. Ano naman kung tawagin kitang imahal? Kaya naman ako lumabas. At nyakap ang babae. Mahal, alang-alang sa ating pagsasama. Pwede bang i-delay ang takdang aralin ko? Inamin ni Fu Wanwan na nasiyahan siya sa 2 salitang iyon. Pinipigilan niya ang ngiti sa kanyang labi. Hindi pwede. Hindi ba ako asawa mo? Asawa mo ako. Pero, sinabi ko na kanina sa klase. Ang takdang aralin ay usaping may prinsipyo. Tulad mo na walang kahit isang letra na naisulat. Kailangan bawasan ng 80%. Sumusobra ka na, Fu Wanwan. Hindi ba pwedeng 50% na lang ang bawas? 3 units na lang ang kulang ko para makatapos. Kung babawasan mo ng 80%, hindi talaga ako makakatapos. Asawa ko, bagsak ka na sa participation. Kung gusto mong bumawi, depende sa ipapakita mo, Chen. Yumuko ako at bahagyang hinalikan ang labi ng babae. Classmate Chen. Hindi ubra ang panunuyo. At saka, paano ko nalaman na lahat ng magaganda ay tinatawag mong asawa? Totoo, lahat ng nakikita kong maganda, tinatawag kong asawa. Bawasan mo na lang kung ano nang gusto mo, Professor Fu. Di bale, bago ako graduate, magpapakasal ulit ako. May 5 units na naman. Simula ngayon, magiging estudyante at guro na lang tayo. Kaya mas mabuting magkaroon ng distansya. Sa paaralan man o sa bahay. Habang nagtuturo si Professor Fu. Magpakahusay ka. Matulog ka na lang sa guest room. CJ, kung namimiss ako ng baby Chen, pumunta ka sa guest room. Mukha ba akong uhaw? Bakit kita hahanapin? At saka, sa susunod na klase,
Huwag kang magsuot ng mga punit na medyas. Nagsiselos si Achen. CJ, susundin ko ang asawa ko. Sa bahay ko na lang isusuot. Para sa asawa ko lang. Pagkatapos kong sabihin yon, nilock ko ang pinto at natulog. 3 major classes sa physics sa loob ng 1 linggo. Nakaschedule pa sa unang 3 araw. Walang binibigay na pahinga. Tinitigan ko ang babaeng aso sa plataporma. Sa wakas, hindi siya nakasuot ng medyas na itim ngayon. Bago magsimula ang klase, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa takdang aralin sa bakasyon. Mayroon pang 5 estudyante na hindi nagpasa ng kanilang takdang aralin. Babawasan ng 50% ang kanilang marka sa partisipasyon. Si estudyante Suchen ay walang isinulat kahit isang salita sa kanyang takdang aralin sa bakasyon. Babawasan ng 80% ang kanyang marka sa partisipasyon. Sana ay magsilbi itong aral sa lahat. Gawin ang takdang aralin sa tamang oras sa hinaharap. 80%. Kahit na makakuha ng perpektong marka siksing sa huling pagsusulit, babagsak pa rin siksing. May problema ba ang guro na ito kaya Chen? Ang mga estudyanteng binawasan ng marka sa partisipasyon ay maaari ding makabawi sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa klase at sa pagkumpleto ng mga susunod na takdang aralin sa tamang oras. Mababalik ang ilang puntos. Habang pinapanood ko si Fu Wanwan na pinapahirapan ako, nagbigay ang mga kapatid sa 507 ng 7 negatibong review kay Fu Wanwan sa kanilang mga isipan. Sa loob ng klase, kahit na hindi ko gusto ang aking naririnig, pinilit ko pa rin ang aking sarili na makinig. Natatakot akong mabawasan ng 1-0 puntos muli. Sa tanghali, habang nagpapahinga ang lahat sa dormitoryo, nag-aalala ang lahat tungkol sa aking mga kredito. Narinig ko na mayroong isang pagdiriwang ng pagtanggap sa mga bagong estudyante sa susunod na Sabado. Sinumang dumalo sa pagdiriwang ng pagtanggap sa mga bagong estudyante ay makakakuha ng 2 kredito sa sosyolohiya. Agad akong sumigla. Pagka-uwi ko, tinawagan ko agad ang aking ina upang ipadal niya ang gitara. Pagbukas ko ng padala ng aking ina, natuklasan ko na nasira ang gitara. Umuwi si Fu Wanwan at inaayos ko ang gitara. Anong nangyari? Sasali ako sa pagdiriwang ng pagtanggap sa mga bagong estudyante sa susunod na linggo. Magtatanghal ako ng gitara. Nang ipadala ito ng aking ina sa akin ngayon, hindi ko alam kung paano ito nabasag. Tinitigan ni Fu Wanwan ang gitara at tinantya na hindi ito maaayos sa ilang sandali. Ayos lang. Dadalahin ko ito bukas para may paayos sa'yo. Kailangan pang maghintay ng ilang araw. Hindi na kailangan. Makahihiram din ako ng gitara sa organisasyon. Walang sinabi si Fu Wanwan. Muling binalot ang sirang gitara at inilagay ito sa likod ng pinto. Bakit naisipan mong sumali sa pagdiriwang ng pagtanggap sa mga bagong estudyante? Nga akong sumagot. Hindi ba't walang awa si Teacher Fu? Binawasan ako ng 80% sa aking marka sa klase. Kailangan kong dumalo sa pagtatanghal sa gabi ng pagtanggap para sa mga bagong estudyante para makabawi ng puntos. Pagkasabi ko nito, umakyat ako sa 2nd palapag. Pagkatapos maligo, handa na akong matulog ng mahimbing. Pumasok si Wanwan. Yakag-yakap ang unan at nakatayo sa dulo ng kama. Sino lang nagpapasok sa'yo? Hindi ba't sinabi ko na? Kahit sa paaralan o sa bahay. Relasyon pa rin natin ay guro at estudyante. Matulog ka sa kabilang silid. Suchen, magpakalalaki ka. Huwag kang magpapadala sa babaeng aso. Talaga bang? Hindi mo gustong yakapin ako bago matulog? Ang bango-bango at lambot-lambot, sarap yakapin. May iba pang pwede rin. Hindi na kailangan. Ayoko sa'yo. Alam ni Fu Wanwan na nagpapanggap lang ako. Lumapit siya at dahan-dahang yumuko. Hinila ng kanyang manipis na daliri ang aking braso. At sumiksik sa aking bisig. Naalala mo ba ako nitong mga nakaraang araw? Nababaliw na ako sa babaeng aso. Ang bait-bait talaga ng baby ko. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing sa paaralan, nakita ko ang isang bagong gitara sa bahay. Nagluluto si Fu Wanwan sa kusina. Bakit ka bumili ng ganito kamahal na gitara? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Gagamitin ko lang ito sa gabi ng pagtanggap. Ayos lang. Bihira kang magtanghal. Pwede mo rin itong tugtugin sa bahay. Mag-ensayo kang mabuti nitong mga araw na ito. Puntahan kita sa gabi ng pagtanggap. Naisip ko ang kasikatan ni Fu Wanwan sa nanda nitong mga nakaraang araw. Kung pupunta siya sa gabi ng pagtanggap, siguradong makakakuha na naman siya ng maraming tagahanga. Teacher Fu, mas mabuti pang maghanda ka na lang ng leksyon sa opisina. Huwag ka nang pumunta sa gabi ng pagtanggap. Bakit? Ayaw ba ako makita ng asawa ko? Simula nang magturo si Fu Wanwan sa nanda, may mga malaswang komento sa forum ng paaralan. Mayroon pang ang gustong gumastos ng malaki para alagaan si Fu Wanwan sa bahay bilang isang babaeng alipin. Alam mo ba kung gaano kakakit-akit? Yan ang napapala sa pagiging babaero. Alam na alam ni Fu Wanwan na nagsiselos ang kanyang asawa.
Kung gayo'y sabihin mo nga sa akin, asawa ko, paano ako naging babaero? Ang ganda-ganda mong manamit. Araw-araw kang nagpapaganda ng sobra. Hindi ba't pambababae yan? Palihim na natuwa si Fu Wanwan. Ito pala ang pakiramdam kapag pinupuri ka ng iyong asawa. CJ, susundin ko na ang asawa ko, hindi na ako magpapaganda ng sobra. Chen, kung talagang natatakot kang maagaw ako ng iba, bumili ka sa akin ng singsing, na palaging daladala, para malaman ng iba na ako'y may asawa na. Saka ko lang napagtanto. Malapit na palang magtatlong buwan kaming kasal. Ni hindi pa ako nakapagbigay ng kahit anong regalo kay Fu Wanwan. Sige na nga. Pagkatapos ng pagdiriwang ng pagtanggap sa mga bagong estudyante, pupunta ako at pipili ng isang presentableng regalo para ibigay sa kanya. Ang kapalaran ko kung makakatapos ako ng pag-aaral ng maayos ay nasa kamay pa rin ng babaeng aso na yon. Pagkatapos ng ilang araw na ensayo, at dahil matibay ang aking pundasyon, ang aking pag-ensayo ng gitara nitong mga nakaraang araw ay naging napakagaan. Sa gabi bago ang pagtatanghal, paulit-ulit kong tinitignan ang mga nota dahil sa kaba. Takot na takot akong magkamali. Gabi na nang makauwi si Fu Wanwan. Fu Wanwan, bakit ngayon ka lang? Pumunta ako para maghanda ng regalo para sa ating Chen na mahal. Nang marinig kong may matatanggap akong regalo, kumislap ang aking mga mata. Anong regalo? Kinuha ni Wanwan sa likod niya ang isang magandang balot na kahon. Kinuskus ko ang aking mga mata. Ito ay likha mismo ng sikat na taga-disenyo ng damit na siguro Jiang. Karaniwan itong hindi ibinebenta. Ang ganda nito. Ay nakita ko lang sa malayo sa isang palabas. Hindi ko to kayang isuot. Paano kung madumihan ko to? Hinaplos ni Fu Wanwan ang aking mukha. Gago. Para sa iyo to. Hindi mo na kailangang isauli. Sa'yo na ito mamaya. Gusto bang subukan ng asawa? Makalipas ang 2 minuto. Lumabas ako mula sa silid-bihisan. Diretso ang tingin ni Fu Wanwan. Maganda ba? Elenan. Sobrang ganda. Sobrang gwapo. Salamat asawa. Nakita niya ang mga tenga ko na namumula. Tumayo sa mga daliri ng paa at humalik. Maganda na ang pundasyon ko para sa gabi ng pagtanggap sa mga bagong estudyante. Dagdag pa ang ilang araw ng masigasig na pagsasanay. Sa gabi ng pagtanggap sa mga bagong estudyante, perpekto kong ipinakita ang aking piyesa. Ngunit natapos na ang lahat ng pagtatanghal. Hindi ko nakita ang figura ni Fu Wanwan. Babaeng aso. Sinabihan kitang huwag pumunta, hindi ka talaga pumunta. Hindi mo pa napapanood ang pagtatanghal ko. Naglakad ako papunta sa likod na gate ng paaralan. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Nakita ko ang isang napakalaking palumpon ng mga bulaklak. Mahirap ang pinagdaanan mo asawa. Binabati kita sa matagumpay mong pagtatanghal. Ito ang unang beses kong makatanggap ng mga bulaklak maliban pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo. Ngunit mayroon pa ring kaunting panghihinayang. Tutal, hindi nakita ni Fu Wanwan ang kanyang pagtatanghal ng personal. Yumuko ako at kinapa ang aking cellphone. Sinundot ko ang maliit na pulang tuldok sa aking mga kaibigan. Ikaw, pinanood mo ba ang pagtatanghal ko? Ang moments ni Fu Wanwan ay isang larawan ko habang nagtatanghal. At may caption na buong buwan na ipinadala sa kalangitan, buong pagtatalaga. Kinunan ito mula sa pinakadulo ng grandstand. Mayroon ka bang binlock na guro sa paaralan? Ginagamit ko lang ang WeChat na ito para makipag-ugnayan sa pamilya. Hindi ko ginagamit ang WeChat na ito para sa trabaho. CJ. Talagang mainat ang taong ito. Wala nang anumang panghihinayang. Napaganda sana ng araw na ito. Ngunit gaano man kaganda ang isang araw, hindi nito mapipigilan ang ilang tao na gumawa ng kapalpakan sa kanilang sarili. Siguro medyo excited. Pagkatapos kong maligo, umupo ako sa likod ng puwit ni Fu Wanwan. Fu Wanwan, hindi ko akalain na ganito kagaling ang iyong kasanayan sa pagkuha ng litrato. Tingnan mo ang kulay na ito. Itinuro ko ang litrato sa harap ni Fu Wanwan para magtanong. Paano nabago ang mga parametro na ito? Hindi pa nakapagsalita si Fu Wanwan. Nang makita niya ang nakasulat kong Baog sa kanyang pangalan. CJ. Walang sinabi si Fu Wanwan. Umupo siya agad sa akin at nagsimulang humalik. Anong ginagawa mo? Walang imik si Fu Wanwan. Halik lang siya ng halik. Mahal kong Chen. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Sa ngalan ng Diyos. Hindi ko talaga alam ang ginawa ko. Ano bang ginawa ko? Inaalis na ni Fu Wanwan ang mga buttons ng aking polo. Sabi niya sa kanyang nakakaakit na boses. Ano ang nakasulat ni Chen sa aking pangalan? Naalala mo na ba? Natigilan ako ng ilang segundo. Mabilis akong natauhan. Hindi. Noong panahong iyon, ayaw makinig ng babaeng ito sa mga paliwanag. Sino kaya ang mag-akala? Napupulupot si Fu Wanwan sa akin. Alam kong hindi ako makakatakas ngayong gabi. Sabado, nagising ako ng 12 ng tanghali.
Wala na akong katabi. Nag-unat ako. Pagbaba ko, mayroon ng ilang pagkain sa mesa. Sinadya kong kalagkarin ang upuan para mag-ingay. Hawak ni Fu Wanwan ang huling putahe. Lumabas siya mula sa kusina at umupo sa tabi ko. Anong problema, mahal ko? Hindi ako nagsalita, ang buong isip ko ay nasa nangyari kagabi. Asawa ko, nagkamali ako. Kasalanan ko ang nangyari kagabi. Gusto mo bang magbabad tayo sa hot spring mamaya? Nagtataka ako. May hot spring ba sa Nancheng? Kumain ka ng maayos. Dadahin kita. Tiningnan ko ang babae. Hindi na ako nagsalita. Nang maghanda na akong umalis, ramdam kong iba ang itsura ni Fu Wanwan. Fu Wanwan, may nararamdaman ka bang masama? Bakit hindi maganda ang itsura mo? May lagnat ka ba? Nilamig ka siguro. Ayos lang ako. Maya-maya ay okay na ako. Hindi pwede. Ang lagnat ay malaking bagay. Paano kung masira ang utak mo? Ospital ng bayan ng Nancheng. Hindi ako madalas magkasakit. Bihira akong pumunta sa ospital. Nakatayo sa lobby ng outpatient. Hindi ko alam kung anong numero ang kukunin. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Diretso tayo sa ika-negatibo 8 palapag. May kaibigan ako doon. Kaya hinila ko si Fu Wanwan papunta sa silid konsulta sa ika-negatibo 8 palapag. At Wanwan, bakit ka napunta sa ospital namin? Inakbayan ako ni Fu Wanwan. Ipakilala ko siya sa'yo. Ito si Jiang Jiang. Kaibigan ko siya sa kolehiyo. Ito naman ang asawa kong si Su Chen. Magandang araw, bayaw. Bayaw, anong nakakahiyang tawag yan? Mas mabuti pang tingnan mo siya ng mabuti. Okay lang siya kahapon. Ngayon, ganyan na siya. Ang pasyente lang ang dapat na nasa loob ng silid konsulta habang nagpapatingin. Bayaw, maghintay ka na lang muna sa labas. Nandito naman ako. Siguradong walang magiging problema kay Ate Wanwan. Matagal ka na kasing hindi nakikipagtalik. Kaya ka nagkaganyan. Huwag kang magbiro kay Chen. Narinig mo ba? Tinuro ni Fu Wanwan si Jiang Jiang. Bayaw, ang lagnat ni ate ay dahil. Agad na pinigilan ni Fu Wanwan ang sasabihin ni Jiang Jiang. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag mo akong ililihim. Matagal na kasing hindi nakikipagtalik si ate. Kaya siya nagkaganyan. Walang malaking problema. Pauwi na. Nakakahiya akong tumingin sa labas ng bintana. Nakakahiya talaga. Ano nang ibig sabihin ng matagal nang hindi nagpapahinga? Kagabi, tayong dalawa naman. Manggagamot na walang alam. Talagang manggagamot na walang alam. Sa gabi, nakahiga ako sa kama't nag-isip tungkol sa buhay. Nag-search ako sa cellphone ko. Naku, nag-umapaw ang emosyon ko. Ang dami palang masamang epekto kapag ang babae matagal nang hindi nagpapahinga. Bumababa ang resistensya. Nakakatakot. Nakakatakot. Pero, teka muna. Kasal na tayong dalawa. Ano nang ikinahiya natin? Nagawa na natin ito dati. Hindi naman pwedeng lagi na lang siyang magkalagnat, di ba? Nang maisip ko ito, naglakad ako papunta sa pintuan ng silid aklatan. Sinigurado kong hindi nagpupulong si Fu Wanwan. Kaya't patago akong pumasok. Dahan-dahan akong lumapit kay Fu Wanwan. Binuhat ko siya mula sa upuan. At pinaupo sa mesa. Mahal. Dahan-dahang ipinulupot ang mga braso sa kanyang payat na baywang. Bakit parang hindi kita napagod kagabi? Maikli na nga ang palda ni Fu Wanwan. Pagkaupo niya, mas umikli pa ito ng ilang sentimetro. Mahal. Kasal na tayo. Huwag na tayong magpa-cute. At saka, nagawa na natin ito dati, di ba? Mababa ang boses ko. Pero hindi natural na pumula ang aking tenga. Noong unang gabi, hindi ba't, gago. Ang totoo, walang nangyari sa atin noong gabing iyon. Nagulat akong tumingin sa kanya. Kung gayon, bakit mo ako niloloko? Nagagalit ako. Mahinang tumawa ang babae. Gusto kitang iwi eh. Mabilis akong tumayo at umalis. At nilock ko pa ang pinto ng master bedroom. Babaeng aso. Hindi na kita papansinin. Bahala ka nang magkasakit. Sinungaling. Dinadaya pa ang damdamin ko. Fu Wanwan, bawal ka nang pumasok sa master bedroom. Dito sa Nancheng's group, nagkagulo na. Balita, balita. May bayaw na tayo. Anong bayaw? May boyfriend si 811. Pakibuksan nyo naman ang mga isip nyo. Hindi boyfriend. Asawa. Gusto nyo bang hulaan? Kung sino ang bayaw? Diyos ko, sino ang bayaw? Kilala nyo lahat. Kilala lahat. Gauman kilala. Anong pangalan mo ulit? Su Chen, tama ba? Astig si 811. Astig si 811. Talagang nabihag niya ang tao, talagang nabihag niya at dinala sa bahay. Talagang nabihag niya ang tao, Diyos ko, talagang nabihag niya at dinala sa bahay. Kaya naman siguro ang saya-saya ni Ate Wanwan. Kaya pala hindi na siya nakikipagkita sa atin. Kasi naman, buong araw kayakap ang asawa. Naglalambingan. Hindi. Diyan kayo nagkakamali.
Pumunta pa nga si Ate Wanwan sa ospital namin kanina. Hindi namin alam kung anong nangyari. Nagkalagnat si Ate Wanwan dahil sa inis. Magkakasakit sa inis? Ito ang pinaka. Mapagtatawanan natin siya ng 3 taon. Nakasimangot si Fu Wanwan habang tinitingnan ang mga mensahe. Huwag na kayong mag-usap. Huwag na kayong mag-usap. Wala ako sa mood. Hindi ba kayo magkasama ng bayaw? Pinalayas ko na siya sa kwarto. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pero natatawa talaga ako. May lalaki palang hindi kayang kontrolin ni Ate Wanwan. All ang bayaw. Kinabukasan, tinitigan ko si Fu Wanwan habang nagtuturo hanggang sa hindi na siya mapakali. Mukhang sismoso si Guyan Zhao. Chen, bakit mo tinititigan si Teacher Fu ng ganyan? Hindi kaya gusto mo siya? Bakit ko siya magugustuhan? Walang isang babaeng mabuti. May komunikasyon pa ba kayo ni Teacher Fu sa labas ng klase? Bakit parang? Ang laki ng personal na alitan nyo. Yang babaeng yan. Kapag binawasan kanya ng 80% sa marka mo sa klase, magkakaroon ka rin ng personal na alitan sa kanya. Iniisip ko pa nga kung paano ko didisiplinahin si Fu Wanwan. Nagsimula nang magbulungan ang mga lalaki sa unahan. Sabi nila ang ganda ng katawan ni Professor Fu. Siguro napakaswerte ng asawa niya. Gusto kong sumigaw. Swerte kayo dyan. Sabi niyo kay Professor Fu. Sa kama. Siguro napakahusay niya. At araw-araw ba'y hindi makakalas ang asawa niya? Ang apelyido ko ay Su. Hindi makakalas? Nakatingin ako ng may pagmamalaki sa babaeng nasa harapan. Ngayon malalaman mo kung ano ang hindi makakalas. Babaeng aso. Tingnan natin kung matututo ka. Ngayon, isa lang ang klase ko. Pagkatapos ng klase, umuwi agad ako. Dali-dali akong nag-order sa cellphone ng mga kailangan ko ngayon. Tinitignan ko ang mga gamit sa kamay ko at kinumpirma ang bayad. Fu Wanwan, maghintay ka lang. Pagdating ng babae sa bahay, nakapatay ang ilaw sa unang palapag. Nagpapakamatigas si Chen. Umalis ng bahay. Mahal, nandito na ako. Walang sumagot. Sa siwang ng pinto ng master bedroom sa ikalawang palapag, may kaunting liwanag. Buti na lang at nasa bahay si Chen. Nagpalit ng damit pantulog si Fu Wanwan. At dahan-dahang pumasok sa master bedroom. Kakabukas pa lang ng ilaw. Fu Wanwan, huwag mong buksan ang ilaw. Parang may nararamdaman ako. CJ, susundin ko ang asawa ko. Nag-isip ako saglit at sinabi. Yung sinabi mo kaninang umaga tungkol sa pagpaparusa ko kahit ano. Totoo pa ba yun? Humakbang si Fu Wanwan. Paano ako gustong parusahan ng asawa ko? Sige, mag-usap muna tayo. Kahit anong parusa ang ipataw ko. Hindi ka maaaring sumuway. Kung maglakas loob kang sumuway, hindi na kita patatawarin. CJ, ngayong gabi, ipapasya ko na ang lahat. Kung ganoon, ipikit mo ang iyong mga mata. Si Fu Wanwan ay masunuring pumikit ng mga mata. Lumipas ang mahabang panahon. Naramdaman ni Fu Wanwan na si Chen ay nakatayo sa kanyang likuran at tinatakpan ang kanyang mga mata ng isang bagay. Hindi alam ni Fu Wanwan kung ano ang kanyang kahaharapin. Ano? Ang aking Chen, bakit ka naging aktibo ngayon? Kung ganoon, Miss Fu, magsaya ka sa iyong pinaghirapang kaligayahan. Humiga ka. Su Chen, bumaba ka na dyan. Hindi ako susunod ng basta-basta. Hindi lamang ako hindi bumaba. Kundi dahan-dahan ko pang hinuhubad ang aking kamiseta. Mababaliw na talaga si Fu Wanwan. Miss Fu, magtiis ka na lang. Lumipas ang ilang oras. Sa wakas, napagod na ako sa pangungulit. Baby Chen, maaari mo na ba akong palayain? Yelan, dahil napakabait mo. Palalayain na kita. Namumula ang mukha ni Fu Wanwan. Nang mabilis siyang tumakbo sa banyo. Pagbalik ni Fu Wanwan, nakapagpalit na ako ng normal na damit tulog. Ngunit pakiramdam ko ay may kakaiba. Akala ko, matagal na kaming mag-asawa ni Fu Wanwan. Kaya wala nang dapat ikahiya. Simula nang malaman ko na kami ni Fu Wanwan ay hindi pa pala umabot sa puntong iyon. Nakaramdam ako ng kakaiba. Malinaw na nakikita ni Fu Wanwan na kinakabahan ang kanyang baby Chen. Lumapit siya at yumakap sa akin. Honey, huwag kang mag-isip ng sobra hanggat hindi ka pa handa. Hindi magyayari sa atin ang mga bagay na ito. Lumingon ako. Mula ngayon, wala nang dapat gawin. Hanggang yakap at halik lang. Nakayukong sumang-ayon si Fu Wanwan. Sige, lahat ng gusto ng asawa ko. Nang magising ako kinabukasan, nagbibihis na si Fu Wanwan. Malinaw kong nakita ang 2 marka sa pulso ni Fu Wanwan. Bahagya akong hindi komportableng nagsabi, yun. Subukan mong magsuot ng mahabang manggas kapag nagtuturo ka ngayong araw. Kung hindi, kailangan ko talagang lumipat ng planeta. Siguro dahil sa sobrang pagod kagabi. Hindi ko man lang mayangat ang ulo ko sa klase. Tinapik ni Guyan Zhao ang balikat ko. Chen, gumising ka na. Si Teacher Fu na ang susunod na klase.
Sabihin mo sa amin ang totoo. May girlfriend ka ba? Nang marinig ko yon, nawala agad ang antok ko. Wala, natulog lang ako ng masyadong gabi kagabi. Tila nagtatago ka ng isang bagay. Hindi pa nga namin tinatanong kung bakit ka inaantok. Sira, sa tingin ko, napakatanga ko. Pababayaan muna kita ngayon. Pagbalik sa dormitoryo sa tanghalian. Mas mabuting umamin ka ng maluwag sa kalooban. Nang nagtuturo si Fu Wanwan, may mga kamag-aral pa ring matalas ang mata. Nakita nila ang marka sa kanyang pulso. Sumabog na naman ang group chat. Nakita niyo ba ang marka sa pulso ni Teacher Fu? Anong klaseng halimaw ang asawa niya? Nakakaganyak. Parang ninakawan ako ng pugad. Pagbalik sa dormitoryo sa tanghalian, ipinatong ako ni Guyan Zhao. Sa kama, nanonood ng eksena. Wala akong nagawa kundi sabihin. Wala talaga akong girlfriend. Pero may gusto talaga ako. Tumayo ako mula sa kama. Aba, sa wakas ay nagising na ang ating si Chen. Sino? Kilala ba namin? Sige na. Huwag ka nang magtanong. Kapag tama na ang oras, ipapakilala ko siya sa inyo. Mga kapatid, hindi talaga ako makakapunta sa National Day. Magsaya kayo. Pinili kong magbakasyon kasama si Fu Wanwan noong araw ng kalayaan. Matagal ko nang gustong pumunta sa magandang tanawin ng Dali sa Yunnan. Para masulit ang isang araw pa. Nagpabook ako kay Fu Wanwan ng maagang flight. Sobrang antok ko. Minabuti ko na lang na matulog sa eroplano. Malapit na tayo, Chen. Itinuro ko ang 5-star hotel sa harap namin. Hindi ba't sabi ko sa isang homestay tayo titira? Sumunod ka na lang, hindi soundproof ang mga homestay. Alam ko naman kung ano ang ibig sabihin ni Fu Wanwan. Balak kong magpahinga ng maayos ngayong araw. Bukas, pupunta tayong dagat. Sa gabi, nakahiga ako sa kama at nanonood ng mga video. Nagsimula na naman si Fu Wanwan na humawak. Sa sumunod na segundo, ilang malabong ilaw na lang ang natira sa kwarto. Tumugtog ang malamyos na musika. Sa tingin ko, parang hindi ganoon kasimple ang mga bagay tulad ng iniisip ko. Fu Wanwan, anong ginagawa mo? Medyo nahihiya akong tingnan ang mga mata ni Fu Wanwan. Hindi ko alam kung dahil ba sa kakaibang ambience ngayon. Pakiramdam ko ay medyo wala na ako sa kontrol. Pwede kang mag-request, baby. Hindi nagsisinungaling ang katawan. Sumunod ka. Sabihin mo kay Mrs. Ayaw mo talaga. Lumapit si Mrs. para tingnan kung nagsisinungaling si Chen. Kinabukasan, nang magising ako, natuklasan kong mahimbing pa ring natutulog si Fu Wanwan sa aking mga bisig. Naalala ko ang nangyari kagabi. Paano nagawa ng babaeng to? Balak kong bumangon. Lumayo kay Fu Wanwan. Naramdaman kong tatakas ako. Huwag kang pumunta doon, medyo marumi. Mas lalo pa akong nilapit ng babaeng ito sa kanyang yakap. Pwede bang sabihin yan? Naisip ko kagabi. Sabi ko, Fu Wanwan, plano mo na ba ito noong pumunta ka? Matagal ko nang pinlano. Matagal na, kasalanan mo. Fu Wanwan, dapat pupunta ako sa dagat ngayon. Gabi na. Binuksan ko ang kurtina. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang air-high. Kumikinang. Napakaganda. Sinubuan ako ni Fu Wanwan ng isang piraso ng prutas. Nasiyahan ka ba sa ipinakita ng iyong asawa kagabi? Ang kapal naman ng mukha mo. Ganyan ba? Ang tagal na nating kasal. Nahihiya ka pa rin? Itinikom ni Fu Wanwan ang kanyang bibig. Kung hindi, hindi na talaga kita papansinin. Bilang gantimpala kay Fu Wanwan, sadyang bumili ng singsing sa Yunnan para ibigay sa kanya. Sinabi ni Fu Wanwan na mas dapat niyang mahalin ang kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, araw-araw akong isinasama ni Fu Wanwan para kumain, uminom, at maglibang. Hindi ko maitatanggi. Talagang maalalahanin si Fu Wanwan. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay kapag lumalabas. Ngunit nagtataka ako. Simula noong unang gabi namin sa Yunnan, maliban sa mga halik at yakap, wala nang sumunod na nangyari. Kahit na ayaw niya. Gusto ko. Ang orihinal na plano ay bumalik sa Nancheng sa huling araw ng bakasyon. Ngunit hindi natutupad ang mga plano. Malakas na ulan, naantala, ngunit hindi natutupad ang mga plano. Nagkaroon ng malakas na bagyo sa huling araw ng bakasyon. Kinansela ang mga flight. Nagpa-reschedule si Fu Wanwan ng flight. Umuwi ng isang araw ng mas maaga. Pagka-uwi ko, agad akong humiga sa sofa. Alam ni Fu Wanwan na hindi ako sanay kumain sa labas. Pagka-uwi, ginawa niya ang lahat ng gusto kong kainin nitong mga nakaraang araw. Sobrang miss ko na ang mga luto mo. Hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang araw sa labas. Paano natutong maglambing si Chen? Sa gabi, kayakap ko si Fu Wanwan. Hinawakan ng kamay ko ang kanyang likod. Medyo malungkot ako. Muli akong nilapitan ni Fu Wanwan. Sumiksik pa siya sa aking mga bisig. Ayoko na. Makinig ka. Magpahinga ka na. Itinulak ni Dao si Fu Wanwan at umupo siyang mag-isa sa gilid ng kama. Lumipas ang ilang sandali. Nakaramdam si Fu Wanwan ng kakaiba. Agad siyang bumangon at binuksan ang ilaw sa gabi.
Inilagay ni Fu Wanwan ang kanyang mga kamay sa aking mukha at tumingin sa akin. Anong problema, baby? Hindi na ba talaga magbabago si Fu Wanwan? Anong ibig sabihin ng hindi magbabago? Sabihin mo nga sa asawa mo kung anong problema. Buti pa kung hindi na lang nagtanong. Nang tanungin ako ni Fu Wanwan, mas lalo akong nabadtrip. Dati naman si Fu Wanwan, araw-araw kong maglambing. Ginugulo niya ang isip ko. Tapos nitong mga nakaraang araw, nagpapakabait na. Hindi ba pagkatapos noong gabing iyon? Akala ko napagod ka at hindi ka nasiyahan. Kaya naisip kong pagpahingahin ka muna ng ilang araw. Hindi ako basta-basta naniniwala sa sinasabi ni Fu Wanwan. Hinawakan ng mahigpit ni Fu Wanwan ang kamay ko. Nararamdaman mo ba? Mahal na mahal talaga kita. Ikaw. Dahil sobrang gusto ni Atien, baby. Bawal nang tumanggi ngayon. Buong gabing walang tulog. Simula nang maging maayos ang aming relasyon ni Fu Wanwan. Parang mas dumidepende siya sa akin. Sabi ko nga, nakakatakot pala talaga kapag naging malandi ang babae. Ngayong tanghali, kailangan daw mag-overtime ni Fu Wanwan sa opisina. Pagkatapos kong mananghalian, nagbalot ako ng pagkain para dalhin kay Fu Wanwan. Pagpasok ko pa lang sa opisina, sinandal na ako ni Fu Wanwan sa pader. Huwag, hindi pwedeng halikan ang leg. Bigla kong naalala. Sa forum ng school, ang daming nagkakagusto sa asawa ko. Nakakainis. Bulag ba sila? May suot na ngang sing-sing. Ang kakapal pa rin ng mukha para lumapit. Nakakagalit talaga. Sa sumunod na segundo, ikinulong ko ang kanyang payat na baywang sa aking mga kamay. At yumuko para kagatin ang kanyang mahabang leg. Hindi nagtagal, may 3 nang. Malinaw na marka ng halik. Fu Wanwan, may asawa ka na. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Ang daming masasamang lalaki sa labas. CJ, susundin ko ang asawa ko. Kinabukasan sa klase ng physics. Inaantok pa rin ako. Bakit 3 beses sa isang linggo ang physics? 2 pa doon, alas 8 ng umaga. Nang tumunog ang kampana, hindi pa ako nakatingala. Narinig ko na lang ang hiyawan sa loob ng silid-aralan. Sa sandaling tumingala ako. Gusto ko nang umalis sa planetang ito. Ang babaeng aso na ito ay nakasuot pa ng puting bestida. Ang 3 marka ng strawberry ay mas lalong halata. Mayroon pang mga lalaking matapang na nangangantyaw. Tumahimik kayo. Kahapon ko ininis ang asawa ko. Nang marinig ko yon, dumilim ang mukha ko. Sino ang makakasagot ng problemang ito? Ako po, ma'am. Tumayo si Xu Chenlei mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Tumingala ako at tiningnan ang puting kamiseta ni Xu Chenlei. Hindi bulag ang lahat. Nakita ng lahat ang marka ng strawberry sa leg ni Xu Chenlei. At ang puting kamiseta na yon, hindi talaga ako natutuwa. Pagkatapos ng klase, mayroon pa ring nagsitsismis. Magkapareho raw ng damit si Xu Chenlei at Fu Wanwan. At tungkol sa marka ng strawberry, umiti lamang siya ng bahagya. Hindi nagsalita. Sobrang inis ako. Hindi ba't malinaw na? Magkasama sila ni Fu Wanwan kagabi. Sa kasikatan ni Fu Wanwan sa Nanda. Nang pumunta ako sa kantina para kumain ng tanghalian. Ito na ang pinakamalaking balita sa Nanda. Umorder ako ng pagkain. Pero wala akong ganang kumain. Nakita ko na lang na pumasok si Xu Chenlei sa kainan. Sinasadya pa niyang binuksan ang kwelyo ng kanyang damit. Parang ayaw niyang hindi makita ng iba ang marka sa kanyang leg. Pagka-uwi ko galing eskwela, tinitigan ko ang hipon na niluto ni Fu Wanwan. Fu Wanwan, gusto kong kumain ng instant noodles. Makinig ka, walang nutrisyon ang bagay na yan. Saka hindi maganda ang tiyan mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ka pwedeng kumain ng junk food. Wala na nga ako sa mood. Hindi na ba ako pwedeng kumain ng instant noodles? Maghapon abala si Fu Wanwan sa laboratorio. Napansin niyang hindi maganda ang mood ko ngayon. Tumalikod siya at nagluto ng instant noodles para sa akin. Pagbaba ko pagkatapos maligo. Nakahanda na ni Fu Wanwan ang instant noodles sa mesa. Wow! Marangyang instant noodles. Ang dami mong nilagay na sahog. Dahan-dahan ka lang kumain. Baka mapasok ka. Pagkatapos kong kumain ng sagana, gumaan ang pakiramdam ko. Sige, magkwento ka. Anong nangyari ngayong araw? Inilagay ko ang cellphone ko sa harap ni Fu Wanwan. Pabalik ng pabalik, sumasama ang ekspresyon ni Fu Wanwan. Bigla kong naisip na baka nag-overreact ako. Ang sipag-sipag niya sa pag-eksperimento. Tapos sa gabi, uwi pa para ipagluto ako. Kanina, ganoon pa ang inasal ko. Sabi lang naman nila yon. Medyo nasaktan ako. Ginulo ni Fu Wanwan ang buhok ko. Hayaan mo, ako nang bahala. Sa gabi, kusang yakap ko si Fu Wanwan. Honey, hindi kaya minsan naiisip mo na masyado akong childish? Hindi honey. Bakit mo naman naisip yan? Sa susunod, layuan mo iyong si Xu Chenlei. Tumango si Fu Wanwan. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi ng honey ko. Maganda ang panahon noong linggo.
Kaya maganda rin ang pakiramdam ko. Humanap ako ng lugar na maaraw sa unang palapag. Buong araw akong nag-drawing. Nang mapadaan ako sa silid-aklatan. Katatapos lang ni Fu Wanwan magbaba ng telepono. Tapos ka na ba? Maglakad-lakad naman tayo sa labas. Itinaas ni Fu Wanwan ang kamay niya at kinurot ang pisngi ko. Tara na. Naalala ko na katatapos lang niyang magbaba ng telepono. Nakagambala ba ako sa trabaho mo? Hindi. Tumigil si Fu Wanwan. Tinatanong lang ako ni Papa. Kung kumusta tayong dalawa nitong mga nakaraang araw. Ito ang unang pagkakataon mula nang magpakasal kami. Na narinig ko kay Fu Wanwan. Ang salitang Papa. Bigla ko tuloy na alala na 3 buwan na kaming kasal. Pero hindi ko pa nakikita ang mga biyenan ko. Kung gayon, sa susunod pumunta tayo sa kanila. Para bisitahin sina Papa at Mama. Kasi parang hindi naman tama kung hindi ako pupunta. Sa susunod na weekend na lang kaya. Isasama na rin kita para makilala mo ang mga kaibigan ko. Parang ordinaryong usapan lang. Pero parang nararamdaman ko na. Ang totoong pakiramdam ng pagsasama bilang mag-asawa. Tila may biglang naisip si Fu Wanwan. Naresolba na ang problema kay Xu Chenli. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nakita ko na nga kaninang tanghali. Nagsorry na si Xu Chenli sa school form. Binanggit pa niya na magguro at estudyante lang sila ni Fu Wanwan. Nakakahiya ka, Xu Chenli. Nakakahiya ka, Xu Chenli. Sabi ko na nga ba? Nakakahiya ka, Xu Chenli. Sobra namang kapal ng mukha. Sobra namang kapal ng mukha. Ano ang pagkakaiba nito sa isang kabit? Kita mo na. Hindi ganun ang asawa ko. Nagkakaroon ba tayo ng lihim? Kayong mga yan. May nangyayari ba sa atin? Chen, bakit ang tahimik mo? Chen, bakit ang tahimik mo? May iba ka na bang babae? Bakit? Ako ba ang babae mo? Mula sa likod, dahan-dahang narinig ang boses ni Fu Wanwan. Paglingon ko, itinago ko ang cellphone sa ilalim ng unan. Bakit mo tinitingnan ang usapan namin ng mga kaibigan ko? Ano pa ang nakita mo? Ang pangalan ng group chat ninyo ay Bahay Ampunan para sa mga dalaga. O may gwapong titira sa Bahay Ampunan? Hindi ako ang nagpangalan noon. Ako lang naman ay. Ang kamay ko ay hindi mapakali at hinimas ang baywang ni Fu Wanwan. Diretsong humingi ng halik ang babae. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ito maganda. Sa isang iglap, napuno ng malamyos na aura ang silid. Walang tulugan. Pagkagising sa umaga, kumikibot ang kanang mata ko. Pakiramdam ko may mangyayari. Hindi ako nakatulog ng mahaba sa bahay kaninang umaga. Isang English at isang physics class lang ang klase ko ngayong hapon. Kaarawan ni Guyansu ngayon. Pagkatapos ng huling klase, lalabas kami para magsaya. Malamang hindi ako makakauwi ngayong gabi. Okay lang ba? Hindi ako uwi ngayong gabi. Kagigising ko lang na tumanggi. Pero napag-isip-isip ko. Simula nang magpakasal kami ni Chen, matagal na rin kaming hindi nakakalabas. Mag-ingat kayo sa labas mamaya. Pumayag ka talaga? Salamat mahal. Mabuhay ang asawa ko. Nga pala, yung klase ko sa physics mamayang hapon. Baka kailangan kong dumalo sa isang forum. Siguro ibang guro ang papalit sa akin para sa isang klase. Makinig kang mabuti ha. Pagpasok ko pa lang sa school hindi ko na mapigilan. Mga bro, mamayang hapon pupunta si Teacher Fu sa forum. Ibang teacher ang magtuturo sa physics. Grabe. Ayos yan ah. Hindi naman si Teacher Fu ang magtuturo eh. Yung substitute teacher. Isang klase lang naman siya magsusubstitute. Walang nagkakakilala. Siguradong hindi magtatawag ng pangalan para mag-attendance. Talaga kaya? Parang ang tapang nyo ata. Chen, paano mo nalaman na may forum si Teacher Fu mamaya? Pauwi ako kanina. Nag-uusap si Teacher Fu at ibang teacher. Hindi ko sinasadyang marinig. Naku, kahit paano niya nalaman. Ang importante mapagkakatiwalaan ang balita. Pero nandito pa sa akin ang ni Chen Meng. Napag-usapan namin na pupunta siya pagkatapos ng klase para kunin sa akin. Bakit hindi na lang kayo magpa-reserve ng restaurant at cake? Tapos pagkatapos ng klase ko makikipagkita ako sa inyo. Grabe ka, mas mahalaga na sa'yo ang babae kaysa sa kaibigan. Hindi sabi ko nga. Kung hindi ako mag-a-attendance, matutulungan ko pa kayo. Sige, aalis na kami sa klase pagkatapos nito. Jiang Mingtao, ikaw ang maiiwan. Pagkalabas ng gate ng school, medyo nag-aalala pa rin si Guyanzhou. Sigurado ka bang tama itong ginagawa natin? Nako, kuya. Ikaw ang bida ngayon. Ang pinaka-importante ay magsaya sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Pagkasabi pumasok na sila sa cake shop. Sa loob ng classroom, nagte-text pa rin si Jiang Mingtao kay Chen Meng. Sabi mo pagkatapos ng klase, pumunta ka agad sa gate ng eskwelahan para kunin ang imo. Kailangan ko pang makasama ang mga tropa para magdiwang ng kaarawan mamaya. Magsimula na ang klase, tumahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang umalinggaw sa silid-aralan. Lagot, hindi ba sabi mo?
May pupuntahan bang forum si Teacher Fu ngayong araw? Hindi naman nag-check ng attendance si Teacher Fu sa class, Nagpapadala ng mensahe ng todo sa group chat. Dahil walang sinuman ang nangangahas lumiban basta-basta sa klase ni Teacher Fu. Hindi pa nababasa, nakatayo ba ngayon ay multo? Dito sa tindahan ng cake. Ilang lalaki. Tuwang-tuwa na pinapanood ang tindera. Habang hawak ang bagong lutong base ng cake. Parang may nagpunta yatang banyo sa klase natin. Hindi pa bumabalik. Agad na napansin ni Fu Wanwan. Nawala ang kanyang asawa at ang ilang kaibigan nito. Sa totoo lang, pupunta talaga dapat si Fu Wanwan sa forum. Pero naisip niya na hindi niya ako makikita buong gabi. Kaya nagturo na lang siya. At sa hindi inaasahang pagkakataon. Nahuli pa niya ang kanyang asawa na nagku-cutting classes. Huwag na tayong maghintay, magsimula na tayo sa klase. Ang tatlong estudyanteng hindi pumasok sa klase ay ituturing na absent. Kung papatawan ba ng parusa o hindi. Depende sa kanilang ipapakita. Sa loob ng tindahan ng cake. Chen, talagang karapat dapat kang tawaging henyo sa pagdidisenyo. Bro, ang galing mo, Ang sunod-sunod na papuri ay nagpaligaw na sa akin. Hindi naman. Sige na, kontakin mo na si Jiang Mingtao. Ipadala mo na agad sa kanya ang lokasyon ng restaurant. Binuksan ang cellphone para magpadala ng mensahe kay Jiang Mingtao. Nakita ang 79 panandang pandagdag na mensahe sa group chat. Lagot. Nagtuturo na si Teacher Fu. Sabi absent daw tayong tatlo. Baka maparusahan pa tayo. Ako. May isang larawan sa group chat. Si Fu Wanwan na nakasimangot na nakatayo sa harapan. Sa hapagkainan, wala ako sa sarili. Mga bro, pasensya na talaga. Dahil sa akin napahamak kayo. Walang nagawa si Zhang Peng kundi kumaway. Hindi masyadong. Magpakasaya. Ang magpakalasing sa gabi ay tiyak na hindi rin pwede. Maglaro ng kaunti. Siguro mga alas 9 ay maghiwa-hiwalay na. Balak ko pa namang mag-taxi pa uwi. Kailangan kong magpaliwanag ng maayos kay Fu Wanwan. Kakabukas pa lang ng traffic light. Natanaw ko na ang sasakyan ni Fu Wanwan sa gilid ng kalsada. Lumapit ako at sumakay sa loob ng sasakyan. Hindi ako tiningnan ni Fu Wanwan. Medyo nailang ako. Sabi ko, may maipapaliwanag ako sa'yo. Akala ko pupunta ka sa forum meeting ngayong hapon. Kaarawan naman kasi ni Guyanzhao. Mahigpit na nakatikom ang pulang labi ni Fu Wanwan. Hindi siya umiimik. Ang sungit naman ng babaeng to ngayon. Ako ang nagdala sa kanila. Huwag mo na silang pagalitan. Ako na lang ang pagalitan mo. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. Nagpapakabayani ka pa para sa iba. Pagka-uwi sa bahay, kinulit ko si Fu Wanwan. Asawa ko, pangako ko sa'yo. Ito na ang una at huling beses. Sige na, Wanwan. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa'yo. Huwag mo na silang pagalitan. Inilapit ko sa kanya ang hinugasang prutas. Alisin mo yan. May klase pa ako bukas. Alam kong may prinsipyo si Fu Wanwan. Kapag sinabing absent, absent talaga. Pero para sa mga kaibigan ko, kaya kong magtiis. Naisip ko to. Tumalikod ako at nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos maligo, pinalakas ko ang loob ko. Sa'yo nakasalalay ang kapakanan ng mga kaibigan natin. Paglabas ko ng banyo, nakasuot lang ako ng maluwag na tuwalya sa baywang. Ikaw. Bakit hindi ka nagdamit? Tiningnan ako ni Fu Wanwan. Agad siyang nahiyang yumuko. Sa isang iglap, mabilis akong nagtalukbong sa kumot. Huwag ka nang magbasa. Tingnan mo ako. Magbihis ka ng pantulog. Huwag kang manyak. Asawa kita. Bakit naman ako magiging manyak? Bago pa makapagsalita si Fu Wanwan, hinawakan ko ang kamay ni Fu Wanwan at hinalikan ito. Chen, dumadaya ka. Natatawa ang babae sa paraan ng pagpapasaya ko sa kanya. Asawa ko. Ngayong gabi, ikaw ang masusunod. Kahit anong parusa ang gusto mo, okay lang. Namumula ang mukha ni Fu Wanwan sa panunukso ko. Sabi ng babae sa akin na parang nangangarap. Bukas ng umaga, maghintay kayong tatlo sa opisina ko. Isang umaga, sabay-sabay kaming nakatayo sa labas ng opisina ni Fu Wanwan. Pumasok. Pagpasok ni Guyanzhao, yumuko agad siya ng 90 degrees para humingi ng tawad. Guru Fu, talagang humihingi ako ng tawad. Kaarawan ko kasi kahapon. Maligayang kaarawan. Napatigil kaming lahat sa apat na salita ni Fu Wanwan. Kahit ako ang pumalit sa pagtuturo sa inyo o hindi. Kahit anong subject pa yan. Ano man ang dahilan. Hindi iyon dahilan para mag-cutting kayo at magsaya sa labas. Pero dahil nakita kong maayos naman ang performance ninyong lahat, lalo na si Suchen, hindi ko na kayo i-record na lumabag sa patakaran sa pagkakataong ito. Ituturing ko na lang na absent. Bawasan ng 5 puntos ang inyong grade sa participation. Salamat, Guru Fu. Naway humaba pa ang inyong buhay. Naway maging mapayapa ang inyong buhay. Pero hindi nila alam kung gaano ako nagsikap kagabi. Pagbalik sa classroom, pinagtawanan pa nila ako.
Kahapon, ginawa ko ang lahat para payapain si Fu Wanwan. Nagdesisyon akong magpahinga ng maayos ng ilang araw. Para muling makabawi ng lakas. Pero si Fu Wanwan naman ang naging malungkot. Isang linggo na siyang hindi nakayakap kay Chen. Akala niya kapag may kailangan lang ako sa kanya, ko siya hinahawakan. Ngayong walang nangyayari. Iniiwasan ako ng lalaki kaya siya natutulog sa guest room. Sa group chat ng kanyang mga kaibigan, lumabas si Fu Wanwan para uminom sa bar. 3. Pinapabayaan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Wanwan, hindi ko sinasabi sa'yo. Bakit mo inaapi ang inosenteng estudyanteng lalaki? Wechat, huwag na kayong magsalita, mga best friend. Kailangan ko ang inyong suporta. Pwede ba kayong pumunta? Pag-uwi ko sa bahay ng gabi, natuklasan ko na wala si Fu Wanwan sa bahay. Balak kong tumawag para magtanong. Para bigyan siya ng lusot. Kanselahin. Hello, bayaw, ako si Jiang Jiang. Lasing si Wanwan. Ihahatid namin siya pabalik. Malapit na kami. Pagbaba ko, nasa harap na ng pinto ang kotse ni Jiang Jiang. Bakit ka uminom ng ganyan karami? Inalalayan ko si Fu Wanwan. Bayaw, ipinagkakatiwala na namin sa'yo si Wanwan. Aalis na kami. Salamat, mag-ingat kayo sa daan. Binuhat ko si Fu Wanwan papasok sa bahay. Tinitignan ko ang sofa. Ng babae. Bakit ka uminom ng ganyan karami? Ni hindi mo na mahanap ang bahay natin. Ngayon ko lang nakitang naglalasing si Fu Wanwan. Inabot ni Fu Wanwan at niyakap ang leg ko. Mahigpit niya akong niyakap. Kilala mo ba ako? Ang pinakamamahal kong asawa. Natawa na lang ako sa kanya. Kakagatin ko pa lang sana. Nang pigilan ako ni Fu Wanwan. Asawa ko, huwag ka nang magalit, okay? Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na kita pahihirapan sa eskwelahan. Hindi ka na dapat uminom ng ganito karami. Maraming masasamang tao sa labas. At hindi ka dapat basta-basta yumayakap sa kahit sino, naiintindihan mo. Asawa kita. Mahal na kita sa loob ng maraming taon. Hindi ako magkakamali. Asawa ko, lasing na lasing ka na talaga. Kalahating taon pa lang tayong kasal. Pagkagising ko kinabukasan, alas negatibo 1:00 na ng umaga. Pagkababa ko lang, agad namang lumapit si Fu Wanwan na may dalang bagong lutong pritong itlog. Papalapit sa akin. Hindi ka na ba galit, asawa ko? Nag-video pa nga ako kagabi. Kapag inaaway mo pa ako ulit sa susunod, ipopost ko yon sa forum ng campus. Para makita ng lahat kung ano ang itsura ng karaniwang suplada at magandang si Professor Fu sa bahay. Espesyal akong nagluto ng pritong itlog na may hugis puso. Naghanda rin ako sa mesa ng mga paborito mong almusal. Isang klase lang ang pasok mo tuwing Biyernes. Kaya matagal akong nag-ikot sa mall. Para bumili ng ireregalo sa mga magulang mo. Sa isip ko, umuwi ako na may dalang regalo. Pagkabukas ko ng pinto, kayong dalawa, gusto niyo bang magrebelde sa akin? Mayroon pa ba akong karapatang magsalita sa bahay na ito? Ang isa ay dating physics teacher ko for 3 years. Ang isa naman ay idol ko. Sa mga oras na yon, nakatayo sa sulok ng dingding sina Fu Wanwan at Xia Guohua. Nanginginig sa takot. Lumingon si Fu Yun at nakita ang binata sa may pintuan. Mas gwapo pa nga siya kaysa noong bata pa siya. Si Fu Yun ay isang world-class na fashion designer. Siya ang idol ko simula pa noong bata ako. Hinila ako ni Fu Wanwan papasok. Ma, tinakot mo siya. Chen, ito ang mama ko. Ito naman ang papa ko. Ang tagal na palang magkasama sina Teacher Xia at Fu Wanwan. Hindi ko man lang alam na si Teacher Xia ay papa ni Fu Wanwan. Tio Xia, Tita Fu. Magandang araw po. Plano po sana naming bisitahin kayo bukas ni Wanwan. Tignan mo si Chen. Ang bait na bata. Pinagsama pa kayong dalawa, mahigit 80 taong gulang na kayo. Bakit hindi kayo nag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan ng mga ginagawa nyo? Ang laki-laking bagay ng kasal, hindi ba ako dapat kasali? Nakuha ko na. Kagagaling lang ni Tita Fu sa pagkatuklas na isa na siyang biyenan. Agad akong lumapit. Tita, huwag na po kayong magalit. Hindi pa alam ni Wanwan kung paano sasabihin sa inyo. Chen, napakabuti mong bata. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang mag-ama. Mali ang ginawa ni Fu Wanwan. Ma, bakit hindi muna kayo magpahinga ni Chen? Kami na ni Papa ang magluluto. Lumayas ka sa isip ko. Dapat si Tita Fu ay mahinhin at elegante. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong eksena. Tita Fu, gustong-gusto ko ang pagdidisenyo. Bata pa lang ako, gusto na kita. Sinimulan kong humanap ng paksa. Dati akong palakaibigan. Ngayon, naging kimi na ako. Chen, hindi pinag-isipan ng mabuti ni Wanwan ang pagpapakasal nyo. Ako na ang bahala sa kanya. Lihim nila sa akin ang lahat. Hindi ba sobra na yon? Pagkatapos nilang kumuha ng marriage certificate, saka lang nila sinabi sa akin. Tinulungan pa ako ng matandang hukluban na maglihim. Wanwan.
Bukas, dalhin mo si Achen sa bahay para sa isang formal na hapunan. Sige po, mag-ingat kayo sa pag-uwi ni Papa. Pakiramdam ni Fu Wanwan na nababasa ng mga mata ko ang kanyang isipan. Nahihiyang kinamot ang kanyang ulo. Tinatanong ko si Fu Wanwan, wala ka bang dapat ipaliwanag sa akin? Mahal, patawad na. Hindi ko dapat inilihim sa'yo. Wala akong sinabi. Tumalikod ako at nagpunta para gumawa ng disenyo. Pero hindi mapakali ang isip ko. Magulo ang utak ko. Wala akong magawa. Bigla akong nakaramdam ng pressure. Akala ko noon, ang mga biyenan ko ay ordinaryo lang. Mga propesor sa universidad. Pero ngayon, ang chairman ng Huaxia Group. Ang estado ng buhay at kapangyarihan nila ay hindi ko ka-level. Antas. Achen, halika, kumain ka ng prutas. Hindi nakatanggap ng sagot si Fu Wanwan. Pumasok siya. Nakita niya akong nakatulala sa harap ng desk. Fu Wanwan, ayaw muna kitang kausapin. Mahal, hindi ko naman sinasadya na ilihim sa'yo. Ngayon ko lang napagtanto. Ikaw pala ang anak na walang pakinabang na sinasabi ni Teacher Xia. Talagang ginagawa mo akong katatawanan. Dali-daling inilapag ni Fu Wanwan ang plato ng prutas. Sumiksik sa aking mga bisig. Alam mo na ngayon? Ayaw mo na ba akong makasama? Kailan ko sinabing ayaw kitang makasama? Mukhang si Fu Wanwan sa relasyong ito. Talagang walang seguridad. Fu Wanwan, ang sinungaling ay dapat magbayad. Dahil sa napakasama mong pag-ugali. Mag-isa ka munang matulog sa mga araw na ito. Nagulat si Fu Wanwan. Biglang tumayo. Hindi ko binigyan ng pagkakataon si Fu Wanwan na magpaliwanag. At nagtuloy sa kwarto para matulog. At nilock ang pinto. Kinabukasan, tuloy pa rin kami ni Fu Wanwan sa plano. Pumunta sa villa ng mga Fu. Mga regalo ito na inihanda ng mga magulang para sa inyo. Sobrang kaba ko kahapon. Hindi ko alam kung paano tatawag. Nagkatinginan si Fu Wanwan at Xia Guohua. 4 na itim na airbags. Hindi na kailangang magtanong. Tiyak na pinalayas ng asawa sa kwarto at hindi nakapagpahinga. Nakangiting sinabi ni Tita Fu sa akin, halika, halika. Hindi na kailangang magdala ng regalo. Nakahanda na ang pagkain. Nagugutom ka na ba? Sasabihin sa'yo ni nanay ni Achen. Mas matanda sa'yo si Wanwan. Pero minsan isip bata pa rin. Masungit din. Kung sumobra, sabihin mo sa akin. Pagsasabihan ko siya para sa'yo. Kung hindi talaga kaya, ipakikilala na lang kita sa mas maganda. Tumingala ako at tiningnan ang kaawa-awang si Fu Wanwan sa tapat. Pagkatapos kumain, hinila ako ni Tita Fu sa kanyang lihim na lugar. Hindi lumabas buong hapon. Ilang beses sumilip si Fu Wanwan sa labas ng pinto. Ngunit sobrang soundproof ng kwarto. Wala siyang narinig. Hindi ka ba pwedeng umupo lang ng tahimik sandali? Baka palitan ka ng nanay ko. Pito Saka lang kaming dalawa lumabas ng kwarto. May hawak akong isang kahon. Gusto ni Fu Wanwan na lumapit para tingnan kung ano yon. Hindi ko akalain na may iwasan ko pa. Halos 1 oras na naman ang biyahe pauwi. Buong biyahe akong nakatingin sa cellphone at napapangiti. Gusto ni Fu Wanwan itanong kung ano ang tinitingnan ko. Pero nagtampo siya at hindi na nagsalita. Pagka-uwi sa bahay, hindi na talaga nakatiis si Fu Wanwan. Hinarang niya ako sa may pintuan. Achen, ano ba ang sinabi sa'yo ng nanay ko? Maghahanap ka na ba talaga ng mas maganda? Kilala mo ba si Ate Xuyuan? Hindi pwede. Si Xuyuan ay anak ng matalik na kaibigan ni Tita Fu. May taas na 1 metro at 70. Isa pa, miyembro siya ng dance troupe. Lahat ng gusto ko, nasa kanya. Bakit hindi pwede? Sino ba kasing nagsabi sa iyong lokohin ako? Nakikilala ko lang siya. Hindi ko naman sinabing gusto ko siyang maging kasama. Suchen, iniisip mo na ngang maging kasama siya. Kasal pa lang tayo ng 6 na buwan. Sawa ka na agad? Sabi sa akin ni Tita. May taas si Ate Xuyuan na 1 metro at 70. Isa pa, sumasayaw siya. Sigurado akong maganda ang katawan niya. Suchen, hindi mo siya pwedeng tawaging At Xuyuan. Umakyat ako sa hagdan habang lumingon sa kanya at sinabi. Fu teacher, maghanda ka na lang ng mabuti ng iyong leksyon sa library. Ako ang mag-enjoy sa kwarto. Tinatawag mo akong Fu teacher. Pero ang iba tinatawag mong ate. Nakakainis. Noong nagkaklase, ang boses ni Fu Wanwan ay mahina. Wala na rin ang dating sigla sa mukha niya. Halata sa babaeng ito na hindi siya nakakumot ng maayos nitong mga nakaraang araw. Nagkasakit. Hindi maganda ang pakiramdam ni Fu Wanwan buong araw. Ilang beses siyang tumingin sa cellphone niya. Pero walang mensahe mula sa asawa niya. Hindi kaya totoong ayaw na sa akin ng asawa ko. Imposible naman siguro. Pagka-uwi ko sa bahay kaninang hapon, bumili ako ng gamot para sa sipon. Timplahan ko si Fu Wanwan at painumin ko siya ng gamot. Inumin mo ang gamot para hindi na lumala. Asawa ko, huwag mo akong iwan.
Hindi na kita kailanman bubulihin sa eskwelahan. Hindi na rin ako maglilihim sa'yo. Hindi kita iniiwan. Inumin mo na itong gamot. Ipagluluto kita ng mami. Pagkatapos mong kumain, matulog ka lang at okay na. Tumayo ako para magluto ng isang mangkok ng simpleng mami. Pumailan lang ang bango sa buong bahay. Halos maiyak si Fu Wanwan sa pagkakita sa isang mangkok ng mami. Asawa ko, pinatawad mo na ba talaga ako? O naawa ka lang dahil may sakit ako? Pinatawad na talaga kita. Huwag ka nang magsisinungaling sa akin. Matapos kainin ni Wanwan ang isang mangkok ng mami sa bilis. Niyakap niya ang kanyang asawa at natulog. Si Fu Wanwan ay parang isang maliit na pusa sa aking tabi. Asawa ko, hindi ako nakatulog mag-isa nitong mga nakaraang araw. Natatakot ako na iwan mo talaga ako. Wanwan. Hindi ka ba pwedeng huwag masyadong insecure? Noong isang araw, gusto ko lang mapag-isa sa art studio. Tinanong mo ako kung gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Ganoon ba kahina ang relasyon natin para hindi kayanin ang ganitong pagsubok? Fu Wanwan. Gustong-gusto kita at mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, naiintindihan mo. Kinabukasan, nang umuwi si Fu Wanwan, nakita niyang binilhan ko ang bahay ng isang safe. Kumusta? Ikinandado ko lahat ng regalo na binigay sa akin ni Mama kahapon. Sabi ni Mama, ang jade pendant na ito ay pamana ng inyong pamilya. Ito ang mga lupaing pag-aari ng pamilya. At pati na rin ang art studio na nakapangalan kay Mama. Ibinigay niya sa akin lahat. Ayaw ko sanang tanggapin. Pero ipinilit ni Mama. Kahit ano nang mahalagang gamit ng buong pamilya Fu. Nasa kamay ninyo ni Mama. Wala kaming ibang hawak ni Papa kundi ang aming salary card. Sa gabi, nakipagkita ang mga kaibigan ni Fu Wanwan sa isang bar. Kalmado lang si Fu Wanwan. Medyo kinakabahan ako bago umalis. Huwag kang kabahan. Madali silang pakisamahan. Nang makarating kami sa private room, naroon lang sina Jiang Jiang at Nanxin. Wow, ito na ba ang brother-in-law? Ako si Nanxin. Si Jiang Suero, yung nakita mo noon. Halos hindi ko siya nakilala. Sino ang mag-akala? Ang seryosong doktor na si Jiang na nakasuot ng puting coat sa ospital. Ngayon ay nakasuot ng pink na bodycon dress sa harap ko. Dumating na ako. Paano ako mahuhuli sa pagbisita sa bayaw ko? Hello bayaw, ako si Jiang Suero. Nag-aral din ako sa Gucheng Middle School. Tinitigan ko si Jiang Suero sa harap ko. Parang hindi totoo. Siyempre alam kong nag-aral ka sa Gucheng Middle School. High school pa lang noon. Siya ang school beauty. Bayaw. Hindi mo naman tama yan. Siyempre, ang school beauty ay ang aming Wanwan. Hindi mo ba kilala si Wanwan noon? Tama. Noon, pag-aaral lang ang inaatupag niya. Normal lang na hindi niya kilala. Natawa ang lahat nang marinig ito. Natawa ang lahat. Kabadong napatingin ako kay Fu Wanwan. Nag-aral din si Wanwan sa Gucheng Middle School. Lagot. Magsiselos na naman itong babaeng to. Sadyang ginagawa yan ni Jiang Suero. Kilalang kilala ko si Wanwan. Nagagalit siya ngayon. Hindi dahil hindi niya alam na pareho sila ng school. Nagagalit siya dahil naaalala ko ang iba pero hindi siya. Mahilig talagang magselos ang babaeng to. Nang matapos, lumapit ang waiter para magpasign ng bill. Nakaupo si Jiang Suero sa may pinto. Sinulyapan ko. Nakita ko ang sulat niya. Ang pangit. Nagbabago talaga ang tao. Ang ganda-ganda pa naman ng sulat niya dati. Ramdam ni Fu Wanwan na nasaktan siya ng husto. Naaalala ng asawa niya ang school beauty noong high school. Noong junior high school pa lang siya. Pagkatapos umupo ni Fu Wanwan ng ilang sandali. Nagdahilan siya at umuwi na kami. Pagka-uwi ko, agad akong bumawi, mahal. Mahal. Hindi ko talaga alam na nag-aral ka rin sa Gucheng Middle School. Hindi mo naman sinabi sa akin sa tagal na nating kasal. Sa tingin mo ba mas maganda si Jiang Suero kaysa sa akin? Impossible. Babaeng walang kwenta siya. Sinasabi ko sa'yo. Iwasan mo na siyang makasama. Hindi ako mahilig magusga sa ibang tao. Paano mo nalaman na wala siyang kwenta? Pinaglalaruan niya ang damdamin ng mga lalaki. Basta, hindi siya mabuti. Buti na lang at nasa lumang bayan pa ang liham noong mga panahong iyon. Gusto ko na talagang sunugin ito. Pero hindi ako mapalagay. Sa gabi, hindi ako makatulog sa kakabaliktad sa kama. Wanwan. Hindi ko na talaga kaya. May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magagalit. Ano yon? Nagkagusto ako kay Jiang Suero. Nanlaki ang mga mata ni Fu Wanwan. Magbubukas pa lamang ng bibig. Ngunit pinigilan ko siya. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Noon ay nasa 2nd taon ako sa junior high school. Kayo ay nasa huling taon sa high school. Bigla niya akong binigyan ng almusal. Sumulat ng liham. Akala ko gusto niya ako. Nasa lumang bayan pa ang liham. Susunugin ko ito sa susunod na pag-uwi ko. Seryoso pa rin ang ekspresyon ni Wanwan. Nako, mahal ko. Hindi ba't bata pa ako noon? Achen. Ako talaga ang taong iyon noon.
Ang kaso, pinakiusapan ko lang si Jiang Suero na ibigay sa iyo ang mga bagay-bagay. Sa isang iglap, gusto mo ba ang mga salita at damdamin sa liham niya? O gusto mo siya bilang tao? Siyempre ang liham. Wanwan, ikaw lang ang gusto ko. Naguguluhan ang puso ni Fu Wanwan. Ang tangang ito. Hindi ba niya tiningnan ang pangalan ng nagpadala ng basahin niya ang liham? Ano ang kasalanan ni Chen? Kasalanan talaga ito ng tagatakbong si Jiang Suero. Galit na binuksan ni Fu Wanwan ang kanyang telepono. Itinapon ang pasimuno sa grupo ng mga matalik na kaibigan. At unilateral na binura ang WeChat ni Jiang Suero. Nakita ni Jiang Suero ang nakapanlulumong pulang tandang padamdam ni Xing Yichen. Mas kawawa pa siya kay Dao E. Wala pang 5 minuto. Nakatanggap na si Jiang Suero ng impormasyon mula kay Jiang Jiang. Para maliwanagan ka kung bakit. Sabi ng bayaw mo, pinaglalaruan mo ang damdamin ng mga lalaki. Kaya hindi na raw makikipaglaro sa iyo si Wanwan. Iyay, nagulat si Jiang Suero. Para maliwanagan ka kung bakit. Ano? Kailan ko pinaglaruan ang damdamin ng mga lalaki? Iyay, 27 taong gulang na akong Indiesri. Ako'y 27 taong gulang at Indiesri. Ang nag-iisang lalaking gusto ko ay nasa ibang bansa pa. At hanggang ngayon ay ayaw pa rin akong pansinin. Kailan ako naging babaerong babae? Simula nang gawing studio ko ni Fu Wanwan ang guest room sa unang palapag. Bihira na akong pumunta sa kanyang silid-aklatan. Ngayon, nag-overtime sa eskwela si Fu Wanwan. Buong umaga akong walang magawa. Noong tanghali, tinawagan ako ni Fu Wanwan. Pinapunta niya ako sa silid-aklatan para ipadala sa kanya ang isang file. Dahil wala akong magawa. Nagbasa ako ng libro sa silid-aklatan ng kaunti. Pag-alis ko, hindi ko sinasadyang nasipa ang pinto ng kabinet sa tabi ng mesa. May nahulog na isang antigong bakal na kahon. Alam kong mahalaga kay Fu Wanwan ang mga gamit sa silid-aklatan. Iniisip kong pulutin ito agad at ibalik sa dati nitong kinalalagyan. Nahulog ang mga gamit sa loob ng bakal na kahon. Karamihan ay mga sulat. Pinigilan kong basahin ang mga ito. Noong naghahapunan kami, wala sa sarili akong nakipag-usap kay Fu Wanwan. Buong pag-isip ko ay kung kanino kaya galing ang mga sulat na yon. Naglagay si Fu Wanwan ng isang mangkok ng sabaw sa harap ko. Anong problema, Chen? May masakit ba sayo? Napabalik ako sa ulirat. Sumalubong sa kanyang nag-aalalang tingin. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa silid-aklatan kaninang hapon. Nakita kong halata namang nagbago ang ekspresyon ni Fu Wanwan. Wanwan, hindi ko binasa ang mga sulat. Mahina siyang sumagot. Mahalaga ba sayo yon? Nag-isip si Fu Wanwan. Hindi na mahalaga. Hindi naman ako tanga. Hindi na mahalaga ngayon. Siksing ang mahalaga noon. Sigurado akong gusto niya ang lalaking iyon. Kung hindi, hindi siya magsusulat ng ganun karami. Tinitigan ako ni Fu Wanwan. Diniinan niya ng duro ang isda sa plato. Hindi ko napigilang tumawa. Asawa ko. Nagsiselos ka ba? Natatakot ka bang magkagusto ako sa ibang lalaki? Parang sasabog na ang selos sa dibdib ko. Pero nagmamatigas pa rin ako na okay lang kahit magkagusto siya. Ano ba ako? Taong napakakitid ng isip. Ilang sulat lang naman yon, di ba? Ikaw naman ang asawa ko ngayon. Pakiramdam ko talaga ang kitid ng isip ko. Sa isiping may ibang lalaki na nagustuhan ni Fu Wanwan. Pakiramdam ko pati sabaw sa mangkok ay maasim. Inis kong ibinaba ang kubyertos. Nabasa ni Fu Wanwan ang aking pagkukunwari. Kaya hindi na siya nagpaliwanag. Dahan-dahan na siyang kumain. Nitong mga nakaraang araw, napansin ni Fu Wanwan na lagi akong nakatulala sa studio. Wala rin akong panahon na makipaglapit sa kanya. Hindi pwede yon. Kapag nagtagal, maaapektuhan ang relasyon namin ng mahal kong asawa. Dala-dala ang ubas, pumunta si Fu Wanwan sa studio. Sumiksik sa akin. Mahal kong Chen. Bakit malungkot ka? Sabihin mo sa asawa mo. Naglalambing si Fu Wanwan sa akin. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Hindi pa tapos ang mga gawa para sa kompetisyon. Asawa ko, ipadala mo kay nanay ang mga gawa. Para makita niya. Madalas akong humingi ng tulong sa aking biyenan para sa mga profesional na bagay. Marami na akong natutunan nitong 2 buwan. Pero siya ang hurado sa kompetisyon. Kung ipapaayos ko pa sa kanya ang aking gawa, hindi iyon patas sa iba. Hindi pwede. Hurado si nanay sa kompetisyong ito. Sasabihin ng iba na ginagamit ko ang koneksyon ko. Hindi ko akalaing ganyan katapat ang asawa ko. Matamis na umiti si Fu Wanwan. Nakakainis. May kakilala akong alumnus. Nabalitaan kong tapos na raw niya ang kanyang artwork. Ako naman, nagkakaproblema pa rin sa saturation ng kulay. Pakiramdam ko tuloy palagi akong nahuhuli sa iba. Pag-alo ni Fu Wanwan, hindi nang angahulugang mabuti ang mabilis. Ang sining ay likas na kailangang pagtiyagaan at pakinisin. Kung walang ideya,
Pwede tayong lumabas para maglakad-lakad. Ayos lang kung mabagal. Sa weekend, gusto mo bang magpunta tayo sa hot spring? Buong paglalambing akong tumango. Nang makita ni Fu Wanwan na pumayag ako, masaya niya akong hinalikan ng ilang beses sa mukha. Haha, reward yan dahil pumayag kang lumabas para maglibang. Sige na. Anong gusto mong kainin? Ako na ang gagawa. Kung gayon, gawin mo ang pinakamagaling mong chicken wings na may coke. Hihi. Dapat may reward din ako mamaya ha. Pagkatapos ng klase sa Biyernes, diretso na tayong aalis mula sa eskwelahan. Patago akong sumakay sa sasakyan. Nagmamaktol na tumingin sa akin si Fu Wanwan. Honey, kailan kaya natin maipapahayag sa lahat? Pagkatapos kong mag-graduate, ipapahayag natin. Mabait kong asawa. Magtiis ka muna sandali. Ang hot spring ay nasa loob ng isang hotel. Napakagarbo. May mga staff agad na umalalay sa amin papunta sa kwarto. Bumulong ako kay Fu Wanwan sa kanyang tainga, honey. Napakaayos ng inihanda mo. Ang bait mo talaga. Hotel ito ni Teacher Xia. Nagulat ako. Ngunit agad ko ring tinanggap. Hindi nakakapagtaka kung may malaking hotel si Teacher Xia. Hindi ba't hindi na tayo kailangang magbayad? Basta magpakabait ka ngayong gabi. Libre na. Forever. Hindi ko na talaga maintindihan si Fu Wanwan. Fu Wanwan, mayroon bang kahit isang normal na bagay dyan sa utak mo? Chen, nagiging seryoso ka lang kapag kasama mo ako. Naliligo ako sa gabi. Bumaba si Fu Wanwan para kunin ang midnight snack. Sakto namang nakita siya ni Xu Chenli na may kadate. Naalala ni Xu Chenli ang nangyari sa forum ng paaralan noon, na nagpahiya sa kanya. Fu Wanwan, dahil sa nangyari sa forum noon, napahiya ako. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makuha siya. Kinuha ni Fu Wanwan ang kanyang in-order na pagkain. Nakita niya sa tapat ng kalsada ang isang cake shop. Pero medyo gabi na. Kailangan pang maghintay ng kaunti. Biglang namatay ang cellphone ni Fu Wanwan. Lumipas ang ilang sandali. Dali-daling bumalik si Fu Wanwan sa hotel na may dalang cake. Pagkalabas pa lang ng elevator, narinig na niya ang ingay sa labas. Sumilip siya sa loob. Nakita niya akong nakatayo sa may pintuan na basa ang buhok. At may pula sa noo. Diretsong sinugod ni Fu Wanwan ang mga security guard. Nabitawan niya ang cake sa sahig. Anong nangyari, asawa ko? Wanwan. Nang makita kong bumalik si Fu Wanwan, agad kong hinawakan ang braso ni Fu Wanwan. Saan ka pumunta? Bakit namatay ang cellphone mo? Fu Wanwan, bumili ako ng maliit na cake. Nawala ng baterya ang cellphone ko. Pasensya ka na, asawa ko. Nanginginig sa takot ang manager sa tabi. May pumasok po kasi sa kwarto niyo. At nasaktan ang inyong mister. Pagkarinig ni Fu Wanwan, nag-alala siya at pinatawag ang doktor sa manager. Chen, anong nangyari kanina? Inalis ni Fu Wanwan ang buhok sa noo ko, na may pag-aalala sa mukha. Nasaktan ako dahil kagagaling ko lang sa banyo. Narinig ko sa may pintuan, na may ingay. Akala ko ikaw na ang bumalik, kaya hindi ko na pinansin. Paglabas ko, nakita ko ang walang hiyang si Xu Chenli na walang saplot. Nakahiga sa kama. Nagagalit ako at gusto ko siyang bugbugin. Nagbago ang ekspresyon ni Fu Wanwan. Kung gayon ang sugat mo sa ulo. Binato niya ako ng baso. Asawa, hindi ako napahamak. Binugbog ko rin siya. Bahagyang hinawakan ni Fu Wanwan ang dulo ng kanyang daliri. Ang pamamaga sa aking noo. Agad na mula ang aking mga mata. Nanginginig pa ang aking boses. Paano niya nagawa iyon? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinisil ang kanyang mga daliri. Para pagaanin ang kanyang loob. Ayos lang. Kahit kaunting sugat, hindi ko siya pinalampas. Tignan mo ang hitsura niya. Sa tingin ko, hindi na siya makatayo ngayon. Sabi ng manager sa seryosong tono. Nagsampa na kami ng reklamo sa pulis. At nakuha na rin namin ang CCTV footage. Sinamantala ni Xu Chenli ang paglilinis ng janitor. Pumasok siya sa palapag. Kumatok siya sa pinto at pumasok. Kami ang mananagot sa lahat. Sagot ng hotel ang lahat ng gastusin sa gamot. Kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Fu Wanwan. Ibang-iba sa kanya dati. Mananagot? Kaya niyo bang panagutan? Una, imbestigahan ng mabuti ang seguridad ng hotel. Tanggalin ang lahat ng empleyadong nagpabaya. Pangalawa, ibigay sa pulis ang CCTV footage at lahat ng ebidensya. Kakaso ko siya ng illegal entry sa bahay. Sinadyang pananakit. Para makulong siya habang buhay. Pangatlo, ihanda ang mga dokumento para tanggalin siya sa nanda. Ako mismo ang magbibigay sa punong guro. Dumating agad ang pulis. Nagmatigas pa rin si Xu Chenli. Sabi niya magkakilala sila ni Fu Wanwan. Ako, siya, walang pag-asa, api. Ipinakita agad ni Fu Wanwan sa kanya ang ebidensya sa kanyang cellphone. Agad siyang umurong. Pagkatapos ay dinala na siya. Ginamot ng doktor ang aking mga sugat. Kasalanan ko ang lahat.
Kung hindi ako bumaba para bumili ng cake, at hindi ko rin pinatay ang cellphone ko, hindi sana nangyari ito. Wala kang pakialam. Kagagawan yan ng masamang loob na yon na may masamang intensyon. Maghanap siya ng kamatayan. Pag-alo ko. Saka, gusto mo lang naman akong bilhan ng maliit na cake, di ba? Ang tamis sa puso ko. Sumiksik siya sa bisig ko. Nanlulumong sinabing nahulog sa lupa ang cake. Gusto pa naman sana kitang patikman. Umiti ako. Ayos lang. Sa susunod na lang tayo ulit bibili. Bibili tayo ng 10 o 8. Hanggang sa mabusog tayo. Buong gabing hinawakan ni Wanwan ang kamay ko. Hindi siya mapakali sa pagtulog. Kahit kaunting ingay ay nagigising siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pabulong kong sinabi sa kanyang tainga na huwag matakot. Nandito ako. Hindi ka napapayagan pang apihin ng kahit sino. Antok niyang tumugon. Sumiksik palalo sa bisig ko. Kinabukasan ng umaga. Bumalik na kami sa Nancheng. Mabilis na nagkaroon ng resulta ang tungkol kay Xu Chenli. Malinaw ang ebidensya ng iligal na pagpasok sa bahay at sinasadyang pananakit. Mabilis ding naglabas ng anunsyo ang Nanda, na siya ay tatanggalan ng kanyang karapatan sa pag-aaral. Ang kanyang maliit na talino. Sa huli ay siya rin ang naghukay ng sarili niyang libingan. Iyan ang kinahinatnan ng masasamang tao. Nang malutas ang problema kay Xu Chenli, tuluyan na ring gumaan ang loob ko. Lumingon. At nag-focus sa paggawa ng disenyo para sa paligsahan. Araw-araw akong sinasamahan ni Fu Wanwan. Inaabutan ako ng tsaa, tubig at hinihiwaan ng prutas. Kapag wala akong maisip, sinasamahan niya akong maglakad sa parke. Magpahangin sa tabing ilog. Kasama ko siyang nagtatalakay ng kulay at komposisyon. Kapag nasa tabi ko siya, panatag ang kalooban ko. Lalong lumilinaw ang mga ideya ko. Alam din ng biyanan ko na sumasali ako sa paligsahan. Tumawag pa siya sa akin. Sinabing hindi siya magiging bias dahil manugang niya ako. Ngunit pwede siyang magbigay ng payo mula sa profesional na pananaw. Nag-isip ako. Tumanggi pa rin. Sabi ko nga gusto kong makuha ang premyo sa sarili kong kakayahan. Ayokong masabing gumamit ng koneksyon. Kahit hindi manalo ng premyo. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Pagkalipas ng kalahating buwan, natapos ko rin sa wakas ang aking gawa. Tinitigan ko ang aking likha sa papel. Puno ng pagmamalaki ang aking puso. Ang iginuhit ko ay kaming dalawa ni Fu Wanwan sa tabi ng Erhai Lake. Hawak niya ang kamay ko. Ang kanyang ngiti ay parang bulaklak. Sa likod namin ay ang kumikislap na Erhai Lake at ang asul na kalangitan. Sakto lang ang pagkakasaturate ng kulay. Sa bawat guhit ay nakatago ang pagmamahal ko sa kanya. Nang makita ni Fu Wanwan ang aking gawa, kumislap ang kanyang mga mata. Niyakap niya ako at hinalikan. Ang ganda-ganda naman ng iginuhit mo. Siguradong mananalo ito ng premyo. Kinurot ko ang kanyang pisngi. Salamat sa iyong magandang hula. Pagkatapos kong isumite ang aking gawa, ay mahabang paghihintay. Araw-araw kong ni-refresh ang website ng kompetisyon. Sabik at kinakabahan ako. Laging nakangiting inaalo ako ni Fu Wanwan. Sa wakas, inanunsyo na ang resulta ng kompetisyon. Nanalo ako ng gintong premyo. Sa sandaling makita ko ang resulta. Hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang tuwa. Niyakap ko si Fu Wanwan at inikot ng ilang beses. Nakangiti rin siyang yumakap sa aking leg. Hinalikan niya ako ng paulit-ulit sa aking mukha. Tumawag din agad ang aking biyanang babae at biyanang lalaki. Ang galing mo, Achen. Alam na ni Mama na kaya mo yan. May ibubuga ka rin pala, Hijo. Nang matanggap ko ang premyong pera, ang unang bagay na ginawa ko ay pumunta sa isang tindahan ng alahas para pumili ng singsing na diamante para kay Fu Wanwan. Hindi naman ito sobrang kamahalang disenyo. Pero pinili ko ito ng maingat. Sa loob ng singsing, nakaukit ang aming mga pangalan, Su Chen at Fu Wanwan. Pag-uwi ko sa bahay sa gabi, inilabas ko ang singsing. Lumuhod ako sa isang tuhod. At itinaas ito sa harap ni Fu Wanwan. Seryoso, Wanwan. Noong nagpakasal tayo biglaan, wala akong naibigay sa'yo. Walang pagpropropose. Walang singsing. Kahit isang matinong kasal ay wala. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi lang to basta-basta. Pero napagtanto ko na mas lalo kitang minamahal. Ikaw lang ang gusto ko habang buhay. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Hindi yung biglaan, kundi yung seryoso at formal na kasal. Nakatanaw lang si Fu Wanwan doon. Bumubuhos ang kanyang luha. Tumango siya at humihikbing nagsabi ng gi. Su Chen, isinuot ko ang singsing sa kanyang kamay. Mula ngayon, mahigpit ka nang nakatali sa singsing na to. Hindi ka na makakatakas habang buhay. Hindi ako tatakas, hindi na ako tatakas habang buhay. Sa mga susunod na araw, nagsimula na kaming maghanda para sa kasal. Si Tita Fu ay abala sa pag-aasikaso. Mas aktibo pa kaysa sa amin. Ang aking biyanan ay personal na nagdisenyo ng aming kasal at mga damit. Puti ang kasal.
na may bordang maliliit na perlas at puntas. Mas lalo nitong pinamukhang anghel si Fu Wanwan. Ang damit ay itim na suit na pinasadya. Sakto ito sa akin. Ang biyenan ko naman ang nag-asikaso sa lugar ng kasal at sa mga bisita. Inayos niya ang lahat ng maayos. Ang mga kaibigan ko ay abala rin sa pag-asikaso. Si Guyan Zhao ang naging pinuno ng mga abay. Si Zhang Peng at Jiang Mingtao ay tumulong sa pag-asikaso. Tinulungan akong ayusin ang silid kasalan at bumili ng mga matatamis. Itinakda ang kasal sa araw ng pagtatapos. Sa kampus ng Nanching University, puno ng hiyawan at tawanan ng mga nagtatapos. At ang kasal ko ay gaganapin din sa araw na ito. Ang lokasyon ay sa loob ng kampus ng Nanda. Doon kami nagkita ni Fu Wanwan. Doon din nagsimula ang aming kwento. Sa araw ng kasal, ang araw ay napakaganda. Ang simoy ng hangin ay kalmado. Suot ni Fu Wanwan ang kasal na idinisenyo ng aking biyenan. Hawak ang braso ng aking biyenan. Unti-unting lumapit sa akin. Mayroon siyang banayad na ngiti sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay sa akin lamang nakatuon. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ang buong mundo ay tumahimik. Ang mga mata ko rin ay sa kanya lamang nakatuon. Ibinigay ng aking biyenan ang kanyang kamay sa aking mga kamay. Tinapik niya ang aking balikat. Seryoso niyang sinabi, bata. Si Wanwan ay ipinagkakatiwala ko sa'yo. Kapag sinaktan mo siya, hindi kita patatawarin. Si Guyan Zhao, bilang abay, ay umakyat sa entablado upang magsalita. Ikinukwento ang mga nakakatawang pangyayari sa pagitan namin. Mula nang tawagin ko siyang asawa sa klase, hanggang sa mahuli akong nagku-cutting classes. At maging ang tungkol kay Xu Chenli, na nagpatawa sa lahat. Si Fu Wanwan ay sumandal sa akin. At ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagtawa. Nang magpalitan kami ng singsing, ipinasuot sa akin ni Fu Wanwan ang isang singsing na kapareho ng kanya. Mahina niyang sinabi, Su Chen, sa buong buhay natin, mangyaring gabayan mo ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. At hinalikan ko siya sa noo. Sinabi ko, Fu Wanwan, ikaw ang aking buong buhay. Pagkatapos ng kasal, kami ni Fu Wanwan ay naglakad sa kampus ng Nanda, suot ang aming damit pangkasal at tuksedo. Naglakad kami sa kampus ng Nanda, suot ang aming damit pangkasal at tuksedo. Ang lahat ay pamilyar pa rin. Ngunit ang taong nasa tabi ko, ay ang taong makakasama ko habang buhay. May mga estudyanteng nakakita sa amin. At masayang bumati ng maligayang pagdating sa bagong kasal. Tumawa si Fu Wanwan bilang tugon. Hawak ang aking kamay. Nakasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Sinalubong kami ng sikat ng araw. Warm at maganda. Tumingin ako sa kanya. Mahina kong sinabi, Wanwan. Alam mo ba? Noong una kong malaman na nagbitiw si Teacher Xia, sobrang saya ko pa. Akala ko hindi ko na kailangang gumawa ng takdang aralin sa physics. Pero hindi ko inakalang ang aking asawang pinakasalan ko bigla ay naging guro ko sa physics. Noong panahong iyon, naisip ko na ang pinaka-imposibleng bagay sa mundong ito ay nangyari na sa akin. Sa tingin mo ba imposible pa rin ito ngayon? Kinurot ko ang kanyang pisngi at yumuko para halikan ang kanyang labi. Seryoso kong sinabi na hindi imposible. Hindi talaga imposible. Ito ang pinakamaswerteng pagtatagpo sa buhay ko. Sa paulit-ulit na pagkakataon, lumalabas na ang tadhana ko ay ikaw na pala. Mula sa biglaang pagpapakasal, hanggang sa nakakatawang relasyon bilang guro at estudyante, hanggang sa malalim na pagmamahalan, ang kwento namin ni Fu Wanwan ay nagsimula sa isang aksidente at natapos sa isang malalim na pag-ibig. Sa mga susunod na araw, sa paglipas ng tagsibol at taglagas, sa pagdating ng taglamig at tag-init, hawak ko ang kanyang kamay at magpapatuloy kami sa paglalakad. Hindi na maghihiwalay pa. At ang mga maliliit na pagtatalo noon, ang mga nakakatawang sandali, ay magiging pinakamahalagang alaala sa buhay namin. Itatago sa aming puso at magbibigay init sa buong buhay namin.